Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Anong nangyayari dyan sa Mindanao? Dyan sa Davao City, ka-coffee. Anong nangyayari dyan? Nirelieve po yung mga hepe ng mga police station na naman na naman ito ka-coffee. Ano ba kasi yan? Bakit panay-palit na lang dyan? Ano ba? Dahil ba hindi maaresto-aresto yan si Kibuloy? Baka na may nagtatago kasi dyan may nagpuprotekta dyan Ayun, nakakutob tuloy yung regional office dyan sa Davao. At yung 19 na police station chiefs dyan po sa Davao City, inalis sa pwesto. Bago lang ito ka-coffee. Pagising ko sa umaga ito, bumulaga agad itong balita na yan. Chinugi po sa kanilang mga pwesto itong 19 na police station chiefs dyan po sa Davao City. Bakit? Ano ba ito? Kasunod ba ito ng pag-aanunsyo na pagbibigay ng 10 milyong piso pabuya para sa ulo ni Kibuloy at tagi 1 milyon naman para doon sa mga co-accused? Dahil ngayon mga pugante pa rin ito ka-coffee nasa Davao may nagpoprotekta siguro. Sino? Alam nyo na kung sino. May kinalaman ba ang mga pulis dyan kaya hindi maaresto? Hindi natin alam, no? Wala naman nakalagay dito na may kinalaman sila, no? Pero, syempre, ang mga netizens, ang sasabihin nila, baka may leak. Baka may mga lumalabas na information. Baka may mga nagtitip. Magre-raid dyan ngayon, magsaserve ng warrant of arrest dyan, sige, pahinga muna kayo. Break muna kayo. Mag-lunch muna kayo para hindi nyo makita na magsaserve ng warrant of arrest dyan. May protection bang nagaganap dyan sa hanay ng kapulisya, kaya pinalitan itong mga hepe ng 19 na hepe dyan sa Davao City? Anyway, hindi daw. Sige, basahin muna natin yung balitang ito ng Balitang Bayan ng GMA, no? Inalis at pinalitan ng mga hepe at officers in charge, mga OIC ka-coffee, sa 19 na police stations dyan po sa Davao City, epektibo nitong Lunes, July 8, 2024. Ngayon, July 9 na. Ibig sabihin, kahapon pa pala nag-take effect itong pagre-relieve sa mga pulis na ito, pagpapalit. O baka part lang yan ng rotation. Pwede naman kasing ganyan yan, ka-coffee. Kayo naman nagbibigay kayo ng malis. Baka part lang yan ng rotation sa regional office. Sige parang mababa ang performance Parang hindi nyo ma-aresto si Kibuloy Ilang buwan na Sige, palitan muna kayo dyan. Sa ulat ni Kent Abrigana sa GMA Regional TV 1 Mindanao, sinabing ililipat ang mga tinanggal na opisyal sa iba't ibang tanggapan ng kapulisan ng Provincial Regional Office o PRO 10. Dyan muna ka-coffee. Yung mga nasa Davao dyan, lipat muna kayo dito sa Davao del Norte. Yung mga nasa Davao del Norte, sige, palit muna kayo. Diba kung may mga import na police? Kasi sabi nila ang sinasabi kasi ng kampo ni Kibuloy hindi daw mga taga Davao yung nag-serve ng warrant of arrest Natatandaan niyo, medyo nagkagulo dyan sa Davao. Hindi raw mga taga Davao yung pulis Siyempre, alam naman mga taga Davao kanino ba yung loyalty? Joke lang. Siyempre hindi, common sense naman yun Ang 19 na police stations ng station commander at officers in charge kay na-relieved effective July 8, 2024. Paliwanag ni Police Regional Office Davao, PRO 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey. Medyo mainit talaga itong Davao ngayon Medyo controversial itong Davao na yan. Kasi ang dami naglalabasan na dyan na loopholes. Mga kalokohan ba yan? Di ba? Yung mga tao ni Basti Duterte nag-positive sa drugs ilan din yan? 38 mga tao niya, di ba, nag-positive sa illegal na droga. Mga trabahador ng munisipyo. Parang anong nangyari sa Davao? Kala ko maganda sa Davao, di ba? Yan nga nagpanalo kay Digong dahil maganda raw ang Davao budol, baka budol lang pala yan. Anong nangyari dyan? Sinabi pa ni De La Rey na ang paglilipat ng mga opisyal ay desisyon na nanggaling sa regional director at bahagi ng kanilang trabaho. Napakinggan ninyo mga DDS. Yung paglilipat daw desisyon po yan ng regional director, hindi desisyon ni First Lady Liza Marcos, hindi desisyon ni PBBM. Baka sabihin nyo na naman dyan si Liza Marcos na naman ang nagdikta dyan, si Bongbong Marcos na naman ang nagdikta niyan. Sasabihin nyo na naman yan mga DDS. Regional director ang nagdesisyon yan. Pinaka directly connected dyan DILG. Walang kinalaman si FL dyan Baka nga yung pabuya na 10 milyon na ipinataw sa ulo ni Kibuloy, mamaya sabihin nyo na naman si BBM nagbigay niyan, si Liza Marcos nagbigay niyan. Sabi ni DILG,
Secretary Benhar Abalos, may kaibigan daw na gustong tumulong at maaresto talaga itong si Kibuloy. Sabi ni Topacio, may interest yan, bakit nagbigay? Malamang, may interest talaga, mahuli. Ang pugante, yun naman talagang interest niya dyan. Ang pagkaka-relieve nila is part sa trabaho. Duties sa regional director to assign and reassign police officers as he deemed fit, and it doesn't mean nga na-relieve ang mga station commanders kay maapektuhan ng security o gina-enjoy na peace and order karon sa Davao region, sabi ni De La Rey. Totoo naman yan, may definitely authority nila yan, regional office, no, yung leadership dyan na teka, mukhang hindi bagay na ito si police officer dyan, no, mukhang hindi yan nakakatulong dyan para ma-aresto si Kibuloy, mukhang tutulog-tulog yan kaya hindi ma-aresto si Kibuloy. Sige, lipat ka muna, dito ka muna, maglagay ako dyan na mas aktibo, mas bibo para mahuli na yan si Kibuloy. Pero hindi na si Kibuloy yung reason, depende na sa provincial director kung asa sila na mga offices ibutang. Depende na raw po sa police director kung saan daw po ilalagay yung mga na-relieve na police. Nilinaw din ni De La Rey na ang pag-alis sa mga opisyal ng Davao City Police ay walang kinalaman sa nangyaring paghahain ng arrest warrants laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong June 10, 2024. Siyempre, alam naman sabihin naman na dahil yan sa nag-serve ng warrant of arrest. Ano naman yan, ka-coffee? Basic naman yan. Common sense naman yan. Pero, anong dapat natin asahan? Feeling ko, in months time, in 1 or 2 months, maaresto na yan sa Kibuloy. Kasi puspusan niya yun Diba? Yung pag-i-announce sila ng 10 milyon malaking bagay yan Again, galing yan sa pribadong individual Pero sabi nito Pasio, bakit daw galing sa pribadong individual? Dapat daw sa gobyerno galing. Ano ba kayo? Pag galing sa gobyerno, magagalit kayo dyan. Bakit gumastos ang gobyerno, etc. Hindi na kayo maintindihan dyan. Pero malaking bagay itong pabuya na yan. Kasi marami ang maiinganyo na magturo dito kay Kibuloy. 10 million yan, Instant millionaire ka kung magtuturo ka. Sabi nga yung ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, baka mapaisip na, teka, sayang din yan, O ituro na natin yan, 10 million yan. Nakatulong ka na sa bansa, dahil pugante ito, nakatulong ka na, magkakapera ka pa, o saan ka pa. Win-win yan, ka-coffee, para sa iyo. 10 million yan, ka-coffee O sige, sa tingin ko itong mga efforts na yan, yung ginagawa dyan sa Davao, yung pagre-relieve sa mga opisyales, baka kasi mababa yung performance sa pag-aresto kay Kibuloy. Posible naman mataas ang performance sa ibang usapin, pero dito naman sa usapin ng pag-aresto kay Kibuloy, kasi si Marbil, si PNP Chief Marbil, hindi na siya natutuwa Ang tagal na niyan, ka-coffee, yung Pastor Kibuloy. Sabi nga sabi ni Marbil hindi yan pastor, puganti yan. O, di ba? Galing yan sa hepe ng kapulisan ng PNP, makapagsabi sa dyan. Ibig sabihin, nai-stress na rin siya dyan. Kasi parang mabagal naman ang kilos dyan. At ayan, puspusan na yan. Feeling ko, binigyan ng deadline yan 1 month, aresto yun si Kibuloy. Kasi nagiging siya pinapamarisan siya, ka-coffee. Kasi isipin ng tao, sige, porket mapera yan di na naaresto. Gagayahin na siya. Ayan na si Alice Guo, gagaya na, mapera din yan, hindi na rin maaresto yan. Yung ibang mga Pilipino dyan na may pera, ganun na lang ang gagawin dyan. Total, ano naman marami naman tayong pera, magtago na lang tayo, ganun na. Kasi hindi naman kayang hulihin ng gobyerno di ba? Kahinaan ng pulisya yan, binabash sila dyan, ikikriticize sila dyan. Ang daming mayayaman, nagtatago. Kaya feeling ko, ang ginagawa ngayon ng PNP, kailangan puspos trabaho ngayon. Kailangan natin ipakita na kahit sino ka pa, mayaman ka o mahirap ka, pag may kasalanan ka, pwede kang maaresto. At ang patunay dyan, kung maaaresto nila itong si Kibbs, dami nakatingin sa PNP Kaya sige, good luck sa inyo. Medyo mahirap-hirap na trabaho yan. Malaki-laking trabaho ang kailangan yung gawin dyan. O siya, sige ako magpapaalam na sa inyo. I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment box nang mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Like, comment ka-coffee sa Facebook. Baka di pa kayo naka-follow, click follow and like at YouTube. Please click and subscribe. At i-like na rin po ka-coffee itong ating live stream. Mamaya kita-kits tayo ka-coffee. Alas 10 po ng gabi. Philippine Standard Time yan. Live stream po natin yan everyday. Alas 10 po ng gabi. Alright, ako magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasa naman po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.